Akala ng marami, pera lang daw ang habol ng babae. Ilang beses mo na bang narinig yan? Sa tropa, sa social media, o minsan sa matatanda na nagsasabing kung wala kang pera, wala ring babae ang lalapit sa'yo. Pero teka, totoo ba talaga yan? Oo, mahalaga ang financial stability. Natural lang na gusto ng babae ang lalaking may direksyon, may responsibilidad at kayang mag-provide. Pero ito ang hindi alam ng marami. Hindi pera ang ultimate factor. Dahil sa mas malalim na level biologically at psychologically, may mga katangian na mas malakas ang hatak kaysa yaman. Ito yung mga traits na nagbibigay ng security, confidence, direction, at emotional strength. Kaya isipin mo, bakit may mga lalaking hindi naman mayaman pero natural na dinidikitan ng babae, hindi dahil sa kotse, hindi dahil sa branded, kundi dahil sa aura. May lakas sila na hindi nabibili. At ito ang magandang balita. Ang 6 na qualities na ito, pwedeng i-develop ng kahit sinong lalaki. Kahit hindi ka mayaman, kahit hindi ka sikat. Kaya kung ready ka, simulan natin. Pero tandaan mo muna ito. Hindi ito tungkol sa pagpapakitang yaman. Hindi ito tungkol sa pag-flex ng lifestyle. Dahil nasa panloob na lakas ang tunay na halaga. At sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang 6 na qualities na mas mabigat pa kaysa pera pagdating sa tunay na attraction at respeto ng babae. Quality number 1, high value presence. Ang unang quality na mas mabigat pa kaysa pera ay ang tinatawag na high value presence. Ito yung tipo ng lalaki na tahimik pero ramdam. Hindi kailangan maging maingay, hindi flashy, hindi nagpapakitang gilas. Pero kapag pumasok sa isang lugar, parang automatikong napapatingin ang lahat. Noticeable kahit walang effort. Bakit? Dahil ang presence ng isang high value man ay kombinasyon ng confidence, direction at self-respect. Hindi siya umiikot para humingi ng validation. Hindi niya kailangan ng papuri para maramdaman ang halaga niya. Ang kilos niya mismo ang nagsasalita. At biologically, naka-wire talaga ang mga babae na ma-attract sa ganitong energy. Kasi kapag malakas ang presence mo, nagsesignal ka ng security, stability, at leadership, 3 bagay na malalim na hinahanap ng babae. Minsan, kahit hindi nila sinasabi. Makikita ito sa mga simpleng bagay. Yung kalma ang boses kahit may pressure. Yung steady kahit may problema. Yung matibay ang tindig, ramdam ang confidence kahit wala kang sinasabi. Yung aura na nagmumula sa loob, hindi sa pera, hindi sa forma. Sabi nga ng mga Stoics, respect is not demanded. It is given. At ibinibigay lang yan sa taong may presensya. Kaya tandaan mo, sa mundo na puno ng ingay, ang lalaking tahimik pero composed ang nagiging pinakamagnetic. Quality number 2, sociability or social proof. Ang pangalawang quality na mas mabigat pa kaysa pera ay ang sociability or mas kilala bilang social proof. Ito yung invisible advantage ng isang lalaki na tinatanggap at iginagalang ng kaniyang tribo. Yung natural sa pakikihalubilo, hindi pilit, hindi trying hard, pero madaling lapitan, madali siyang tanggapin ng mga tao sa paligid niya. Psychologically, malakas ang epekto nito. Kapag ang isang lalaki ay respected ng grupo niya, automatic na tumataas ang tingin ng babae sa kanya. Bakit? Simple lang, kung pinagkakatiwalaan siya ng iba, ibig sabihin safe din ako sa kanya. Ganon kabilis gumagana ang social proof sa utak ng tao. Pero eto ang malaking misconception. Ang sociability ay hindi pagiging clown, hindi pagiging pinakamaingay at hindi paghabol sa spotlight. Hindi mo kailangan maging life of the party. Ang tunay na sociability ay nakikita sa quality ng connections mo, hindi sa dami ng kaibigan mo. Paano mo ito na-develop?
Sa totoong pakikipagkaibigan, hindi peke. Sa pakikinig, hindi puro salita. Sa adaptability, marunong kang mag-adjust depende sa tao at sitwasyon. At sa consistency, mabuti ka kahit walang nakakakita. Sabi nga ng Stoics, a man's character is shown by the company he keeps. Kung sino ang komportable sa'yo, kung sino ang nagtitiwala sa'yo, at paano ka makitungo sa iba. Yan ang tahimik pero napakalakas na social proof na hindi kayang bilhin ng pera. Quality number 3, self-confidence. Ang ikatlong quality na mas mabigat pa kaysa pera ay ang self-confidence, yung tahimik pero matibay na paniniwala sa sarili. Hindi ito arrogance, hindi ito pagiging maingay o pa-atensyon. Ito yung klaseng confidence na kahit wala kang sinasabi, ramdam ng tao na buo ka. Makikita mo ito sa simpleng paraan ng pagpasok mo sa isang kwarto, steady ang lakad, hindi nagmamadali. Sa eye contact mo, hindi suplado, pero hindi rin takot. Sa boses mo, kalmado, malinaw, may respeto. At sa mindset mo, independent ka. Hindi mo kailangan ng approval para maramdaman ang halaga mo. At bakit sobrang valuable nito sa mata ng babae? Dahil ang confidence ng lalaki ay nagbibigay ng emotional security. Kapag confident ka, nagmumukha kang stable, mas mapagkakatiwalaan, mas grounded, at yan ang hinahanap nila sa isang long-term partner. Paano mo mabubuo ang ganitong confidence? Magsimula sa maliliit na goals kasi ang daily wins ang nagtatayo ng self-respect. Piliin ang response over reaction, huminga muna bago sumagot. Matutong maging komportable mag-isa kasi kung kaya mong tumayo mag-isa, mas buo ka sa harap ng iba. At pinaka-importante, tupadin ang mga pangako mo sa sarili mo. Diyan tumitibay ang tunay na kumpiyansa. Sabi nga ng mga Stoics, he who conquers himself is mightier than he who conquers a city. Kapag kaya mong talunin ang sarili mong takot at duda, wala nang babaeng hindi makakaramdam ng presence mo. Quality number 4, leadership and direction. Kapag sinabi nating leadership at direction, simple lang ang ibig sabihin. Ikaw yung lalaki na marunong magdesisyon, marunong umakay, at hindi natataranta kapag may kaguluhan. Hindi kailangan ng yabang, hindi kailangan ng sigaw. Ang tunay na leader, kalmado, pero klaro. At bakit sobrang naa-attract ang mga babae dito? Dahil kapag may direksyon ka, nakaka-relax ka ng feminine energy nila. Nagkakaroon sila ng sense of safety. Alam nilang hindi mo sila ililigaw emotionally, mentally, o sa totoong buhay. Sa totoong mundo, ganito yan. Kapag tinanong ka ng saan tayo kakain, may sagot ka. Kapag may problema, hindi ka nag-iwas, ina-address mo agad. Hindi ka naghahanap ng sisisihin, solusyon agad ang hanap mo. Sabi nga ng Stoics, if a man knows not which port he sails, no wind is favorable. Ibig sabihin, kung wala kang direksyon, kahit anong tulong ang dumating, walang silbi. Kaya paano mo ito madedevelop? Mag-practice ka ng decision making. Minsan, kailangan mo talagang pumili kahit hindi perfect ang option. Pangalawa, tumayo ka sa salita mo. Kapag sinabi mo, gawin mo. At higit sa lahat, manguna ng hindi nangingikil o nangingibabaw. Lead through clarity, consistency, and calm presence. Yan ang uri ng lalaki na sinusundan, iginagalang, at hindi basta nakakalimutan. Quality number 5, purpose or life mission. Ang isang lalaki na may purpose o malinaw na life mission, ibang level ang dating. Bakit? Dahil ang purpose ang nagbibigay ng direksyon, ng lalim, at ng tunay na long-term value. Ipinapakita nito na ang buhay mo ay mas malaki kaysa pansamantalang saya, bisyo, o kung anuman ang uso sa paligid. At paano mo malalaman kung ang isang lalaki ay may tunay na purpose? Simple lang, focused siya, hindi madaling madistract.
Passionate siya, may apoy sa ginagawa niya. Disciplined, kaya niyang gawin ang tama kahit hindi feel. Strategic, hindi bara-bara. At future-oriented, lagi niyang iniisip ang magiging resulta bukas, hindi lang ngayon. Sa biological side, may malakas na subconscious signal ito sa mga babae. Kung may purpose siya, mas stable ang magiging future namin. At ang stability, security, at direction, yan ang tatlong bagay na natural na hinahanap ng feminine instinct. Sabi nga ng Stoics, he who has a why to live can bear almost anyhow. Kapag malinaw ang bakit, kaya mong tiisin, ayusin, at lampasan ang kahit anong paano. So paano mo nga ba kinukultivate ang purpose? Tanungin mo ang sarili mo, anong legacy ang gusto kong iwan? Mag-set ka ng long-term goals, mag-invest sa growth, at magsimulang mag-build ng isang bagay na mas malaki kaysa pleasure o ego. Yan ang lalaking hindi basta nababale dahil mas alam niya kung saan siya papunta at bakit niya gustong makarating doon. Quality number 6, emotional stability. Ang tunay na lakas ng isang lalaki hindi lang nasusukat sa katawan o kayamanan kundi sa emotional stability. Ito ang kakayahang manatiling kalmado sa gitna ng gulo, matatag sa panahon ng stress at kontrolado. Ang emosyon hindi tinatago pero hindi rin hinahayaan na sumabog. Bakit napakahalaga nito sa mga babae? Dahil nagbibigay ito ng emotional safety. Predictable ka, hindi pa bago-bago. Reliable ka, hindi madaling matinag. Nagdadala ka ng kapayapaan, hindi drama. Kabaligtaran nito ang mga lalaking mabilis magalit, laging nagpapanik, may mood swings, at sumasagot ng masasakit at pumuputok na salita. Yan ang mga red flag na nakaka-turn off at nakakasira ng tiwala. Pero ang emotionally stable na lalaki, humihinga muna bago magsalita. Iniintindi muna bago sumagot. Laging steady ang tono ng boses at consistent ang kilos kahit under pressure. Sabi nga ng Stoics, you have power over your mind, not outside events. Hindi mo kontrolado ang mundo, pero kontrolado mo ang sarili mo at yon ang tunay na lakas. Paano mo ito na-develop? Sa pamamagitan ng self-awareness, pag-pause bago mag-react, daily consistency sa habits, at pag-intindi sa sarili mong triggers. Pag stable ka, hindi ka lang nag-i-improve, nagiging tahimik kang sandalan ng babae. At doon, nagsisimula ang tunay na attraction. Bago tayo magtapos, tandaan mo ito. Lahat ng qualities na ito, presence, confidence, leadership, purpose, hindi yan basta-basta lumalabas. May foundation yan. At kung gusto mong maging lalaking may tunay na halaga, dito ka magsisimula. Una, financial stability. Hindi mo kailangan maging milyonaryo. Ang kailangan mo ay independence, yung kaya mong tumayo sa sarili mong paa. Pangalawa, physical fitness. Disiplina yan. Paggalang yan sa sarili mong katawan. Pangatlo, grooming at style. Hindi kailangan mahal ang suot, basta malinis, intentional, at presentable. Pang-apat, communication skills. Ang lalaking marunong makinig, mas malalim ang nagiging koneksyon. Pang-lima, leadership in everyday life. Simula sa simpleng decision making hanggang sa pagiging steady sa gitna ng problema. At panghuli, purpose. Yung malinaw na bakit na nagtutulak sa iyo araw-araw. Sabi nga ng Stoics, don't argue about what a good man should be. Be one. Kung may isang bagay kang tatandaan, ito yon. Oo, nakakatulong ang pera, pero hindi ito ang bumubuo ng tunay na halaga ng lalaki. Ang tunay na atraksyon galing sa character, sa inner strength, at sa kung paano mo dala ang sarili mo sa mundo. Hindi pera ang susi, ikaw mismo. Kaya mag-reflect ka, mag-improve, at i-upgrade ang sarili mo araw-araw. Bago matapos ang video na ito, mag-subscribe ka muna sa Aral Mula sa Stoicism, i-like mo ang video at mag-comment ka sa baba
Anong number sa 6 na qualities ang meron ka na? At tandaan mo, ang halaga ng lalaki ay hindi nakikita sa bulsa kundi sa presensya, direksyon at paninindigan.